Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating po mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo mula sa 14 na kabanata ay muli nating narinig kung paano si Jesus ay nagpakain ng ilang libong katao, no? At dito sa pagpapakain niya ay bukod sa ito ay dahil sa kanyang awa at kapangyarihan bilang Diyos, ay nakita natin kung paano sa kanyang sinabi ay kanyang napukaw ang mga tao na magbigayan. Ang ibig sabihin ay mula doon sa iilang piraso ng tinapay at isda ay kumbaga gumawa siya ng himala. Sa halip na sabihin, oo nga, konting-konti yan, hindi yan makakapagpabusog sa napakaraming tao. Ang sabi niya, akin na. Kumbaga, hindi siya nagtanong kung ano ang maibibigay natin o gaano ang maibibigay natin. Ang nais niya ay maibigay natin lahat ng ating maihahandog. At ano nga po ba ang ating maihahandog sa ating Panginoon? Ang ating buong sarili, no? Hindi po yung kumbaga mga excess lang, yung mga bari-bariya, no? Kundi yung buong sarili, no? Hindi yung tingi-tingi, no? Kumbaga sa ating kultura, yung bang buong sarili ay maihahain natin sa ating Panginoon bilang isang napakabangong sakripisyo. At ito po ay nangyari sa araw-araw sa ating pag-aalay ng ating sarili, no? Marami siguro sa atin o iba't ibang paraan ay nagdadasal sa umaga, yung tinatawag na morning offering, no? Iba-ibang paraan. Ano ba ang maiaalay ko sa Diyos sa maghapon, sa magdamag? Napakaganda na maialay natin hindi lamang yung ating isip, damdamin, kundi yung ating mga gawain, mga hangarin sa buhay, ang ating schedule, yung ating my day, no? Lahat, ang ating pakikisalamuha, pati yung pagod, pati yung mga struggle natin sa buhay, sa maghapon, may alay natin sa buhay, sa ating Panginoon, sapagkat yan ang kanyang magiging batayan upang gumawa siya ng himala sa ating buhay at sa buhay ng napakaraming mga tao. Maraming tao ang makikinabang kung tayo ay magbibigay ng ating buhay sa Panginoon. Hindi lamang po mga pari o mga madre ang nagbibigay ng buhay sa Panginoon. Sana po ay isipin natin na lahat tayo, mga binyagan, ay inaanyayahan ni Jesus na mag-alay ng ating ambag. Pero yung ambag na hindi ibig sabihin ay konti lamang mula sa akin, kundi yung ambag ko ay ang buhay ko. Sabi nga ni San Lorenzo Ruiz, maging libo man ang buhay ko, ito ay aalay ko sa iyo. At sabi din sa ikalawang konsilyo plenaryo dito sa atin ay Pilipinas, ay walang taong mahirap na walang maibibigay, no? At walang taong napakayaman na walang maaaring tanggapin. Kung kaya tayo na at mag-ambag ng ating buhay kay Jesus at sa ating kapwa. Pagpalain tayo ng Diyos.